Mga kaluwalhatian ni Panginoong Balaram. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Lahat ng mga kaluwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Unang bahagi, ang paglitaw ni Panginoong Balaram. Noong si Panginoong Sri Krishna, ang walang hanggang na pinakakataas-taas ang katauhan ng pinunong Diyos, ay bumaba dito sa mundo mahigit 5,000 taon na ang nakararaan. Siya ay pinangunahan ni Baladev. Si Baladev o Balaram ay ang unang ekspansyon ni Krishna. Sina Krishna at Balaram katunayan ay iisa o parehas lamang. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay ang kanilang mga anyo. Sa relasyon, si Baladev o si Balaram ay pumapapel bilang ang mas nakatatandang kapatid ni Krishna. Si Krishna ay lumitaw bilang ang ika-8 anak ni Vasudev at Devaki. Noong si Baladev ay lumitaw bilang ang ika-7 anak sa sinapupunan ni Devaki, kanyang naiintindihan na ito ay isang banal na bata. Kung kaya't lalo pa siyang naging mas nag-alala sa kaligtasan nito. At kahit pa nga ang malademonyong si Kamsa, kanyang kapatid, ay naramdaman ang kapangyarihan ng batang nasa sinapupunan ni Devaki. Mayroong isang propesiya na nagmula sa isang tinig sa kalangitan na ang malupit na si Haring Kamsa ay papaslangin ng ika-8 magiging anak ng kanyang kapatid na si Devaki. Siya ay lubhang natakot, iniisip na siya ay nalansi ng propesiya na siya ay papaslangin lamang ng ika-8 anak ni Devaki. Kaya't kanyang ikinulong ang kanyang sariling kapatid kasama ang asawa nito na si Vasudev. At ang lahat na naging 6 na mga anak ni Vasudev at Devaki ay pinagpapatay agad ng makademonyong hari sa kanilang bawat pagsilang. Sa mga sandaling iyon, inutusan ni Panginoong Krishna si Yogamaya, ang kanyang panloob na kapangyarihan, na ilipat ang hindi pa isinisilang na sanggol, ang ika-7 sanggol ni Devaki. Mula sa sinapupunan ni Devaki na nasa loob ng kulungan sa Mathura, patungo sa sinapupunan ni Rohini na nanunuluyan naman sa tahanan ni Nanda Maharaj sa Vrindavan. Narito ang Vrindavan at ang Mathura sa dating Bharatavarsa na bansang India na ngayon. Si Rohini ay isa sa mga asawa ni Vasudev. Siya ay nagtatago mula sa makasalanang si Kamsa sa tahanan ni Nanda Maharaj sa Vraja, sa Gokula, Vrindavan. Sa gayong paraan, si Balaram ay isinilang sa Gokula sa ilalim ng proteksyon ni Nanda Maharaj. Sa oras ng seremonyang pagbibigay pangalan sa sanggol, ang Brahmin na si Gargamuni ay pinangalanan ng bata na Rama, siya na nagbibigay kasiyahan. Bilang tinutukoy rin ang napakalawak na taglay na lakas nito, hinulaan ng Brahmin na ang bata ay kikilalanin ring Balaram. Ang ibig sabihin ng Bala ay spiritual na lakas.
Sinabi rin ni Gargamuni na dahil si Balaram ay pwersahang hinango mula sa sinapupunan ni Devaki patungo sa sinapupunan ni Rohini, siya ay tatawagin ring Sankarshan. Sa kapanganakan ni Krishna, ang ikawalong anak, siya ay naipuslit palabas ng kulungan. Sa mga sandaling iyon, sa kalagitnaan ng gabi, lahat ng mga gwardya ni Haring Kamsa ay nakatulog ng mahimbing. Ang mga kadena, kandado, rehas, pintuan at tarangkahan ay milagrong nakabukas. At si Vasudev, habang dala-dala ang sanggol na si Krishna, ay nilagpasan lamang lahat ng mga iyon. Sa labas ay bumubuhos ang napakalakas na ulan at si Balaram sa kanyang anyong si Anantasesha, naga, ahas na may kaputsa, ay nagsilbing isang napakalaking payong upang hindi sila mabasa at sila'y binantayan. Pagdating nila sa pangpang ng Jamuna, nakita ni Vasudev na ang ilog ay bumuka upang sila'y bigyang daang makatawid. Nagawa ni Vasudev na madala ang sanggol na si Krishna ng sikreto at ligtas sa Vrindavan. Ang sanggol na si Krishna ay inaruga ng kanyang nakilalang mga magulang, sina Nanda Maharaj at Yasoda ng Vrindavan. Balaram at Krishna ay punong-puno ng kinang ng kabataan. Noong sila'y lumitaw mahigit 5,000 mga taon nang nakararaan, bagamat sila ay nanatili rito sa mundo ng 125 mga taon at eksaktong namuhay tulad ng mga tao, hindi na sila tumanda, higit pa sa kanilang kabataan. Kung kaya't wala tayo makikitang larawan ni Krishna at Balaram na nagpatubo ng balbas, bigote o maputi ng buhok. Si Balaram ay may maputing kutis at si Krishna naman ay maitimin na parabagang bagong formang ulap na may taglay na ulan. Si Krishna ay may dilaw na kasuotan at ang kay Balaram naman ay bughaw. Sila ay kapwa nakasuot ng kinuwintas ng mga bulaklak gubat. Ang kanilang mga tainga ay may maniningning na mga hikaw. Ang kanilang mga leeg ay may dekorasyong naggagandahang tali-taling mga alahas. Ang kanilang marikit at napakalakas na mga kamay at braso ay napapalamutian ng maririlag na mga pulseras at ang kanilang mga paa ay may dekorasyong magagarang mga bayimbin, sa Ingles anklet, na may mga hiyas. Si Balaram ay napakamakapangyarihan. Sa amoy pa lamang ng kanyang walang hanggang na lakas ay sapat na upang paslangin ito ang maraming hukbo ng mga demonyo. Bagamat batid niya ang di pangkaraniwang kapangyarihang taglay ng kanyang mas nakababatang kapatid, dahil sa kanyang pagmamahal dito, hindi iniiwan ni Balaram si Krishnang mag-isa lamang sa gubat, kahit saglit man lamang. Si Balaram ay ang pinakamamahal na kaibigan ni Krishna. Ikalawang bahagi, ang ilan sa mga transcendental na mga paglilibang ni Panginoong Balaram. Ang pagpatay kay Denuka. Noong sumapit ang kanilang ika-6 na taong gulang, sina Krishna at Balaram at ang lahat ng mga iba pang mga bata ng Vrindavan ay binigyang responsibilidad na alagaan ang mga baka upang ipastol ang mga ito
araw-araw. Habang nanginginain ang mga baka, sina Krishna at Balaram ay gumagala sa gubat. Binabasbasan ang lupain sa pamamagitan ng pag-apak dito ng kanilang mga malalotos na mga paa. Ang mga hayop sa gubat ay naaakit at animoy nagagayuma ng tunog ng flute ni Krishna. Isang araw, 3 sa kanilang mga kaibigan ay may hiling na di kalayuan dito ay may gubat. Tinatawag na Talavana, kung saan may naninirahang isang nakakatakot na demonyong hugis asno. Ang sabi ng isa. Sabi naman ng isa, walang mga ahas magtungo roon sa takot mapatay. Kahit pa nga ang ibang mga hayop ay nilisan ang gubat na iyon. Kahit pa nga ang mga ibon. Ang sabi ng ikatlo, maraming mga puno ng tala doon na may masarap na prutas. Gutom na kami, pakiusap, magtungo tayo roon at pwede mo namang patayin ang demonyong ito para makain natin ang mga masasarap na prutas na yon doon. Sina Krishna at Balaram ay pumayag sa ideyang ito. At iyon na nga, ang lahat ng mga bata ay nagtungo na sa gubat ng Talavana. Niyog-yog ni Balaram ang mga punong may bunga. Lumikha iyon ng malaking ingay. Ang mga batang pastol ay lumingon sa palipaligid. Inaasahang makita ang demonyo anumang oras. Dahil galit na galit sa kanilang panghihimasok, si Dinukasura ay dumating at inatake si Balaram ng kanyang hulihang mga paa. Pero madali siyang nadampot ni Balaram sa mga paang iyon. Pinaikot-ikot ng Panginoon ang demonyo hanggang ito'y mamatay. Ang iba pang mga demonyong kasama ni Dinuka ay pinagdadampot ni Krishna at Balaram at lahat sila'y pinaghagis sa mga puno na kanilang ikinamatay. Lumaon sa gubat ng Talavana ay nawala na ang mga demonyo. Ang mga tao ay nagsimula na magtungo sa gubat na ito upang manguha ng mga prutas. Ang mga ibon at iba pang mga hayop ay nagsimula na ring magsibalikan ng walang takot. Pinaslang ni Balaram si Pralamba. Sa isa pang pangyayari sa gubat ng Vrindavan, habang ang mga batang pastol ay inaalagaan ng kanilang mga baka at naglalaro din, si Pralamba, ang isang higanteng demonyo, ay nag-anyo bilang isang batang pastol din, na ang intensyon ay dukutin sina Krishna at Balaram upang sila'y patayin. Bagamat batid ni Krishna ang tunay na pagkakakilanlan ni Pralamba bilang isang demonyo at ang kanyang masamang intensyon, tinanggap niya pa rin ito bilang isang bagong kaibigan. Ang mga bata ay nilaro ang laro kung saan ang mga nananalo ay sasakay sa likod ng mga natalo at sila'y dadalhin bilang mga pasahero. Dahil kanya nang naintindihan ang walang pagkakatalong kapangyarihan ni Krishna, nagdesisyon si Pralambang imbes na si Krishna, si Balaram na lamang ang kanyang dudukutin. Sa larong ito, ang grupo ni Balaram ay nakipagtunggali sa pangkat ni Krishna. Si Pralamba ay nasa panig ni Krishna. Ang grupo ni Krishna ay natalo, kung kaya't talo rin si Pralamba.
Agad-agad na binuhat ni Pralamba si Balaram, dinala na mas malayo pa kung saan niya lang dapat ibababa ang kanyang pasahero. Habang ang demonyo ay binubuhat si Balaram, ang Panginoon ay naging mas mabigat pa kaysa sa bundok Sumeru, kung kaya't kailangang bumagal ni Pralamba. Ang bundok Sumeru ay isang mataas na mayroong 6,350 na metro o 20,830 na talampakan na bundok sa rehiyon ng Gangotri Glacier ng Garhwal Himalaya sa Uttarakhand, bansang India. Ang bundok na ito ay pinaliligiran ng Kedarnath at Kedar Dome sa hilaga, Karchakun sa kanluran, at Mandani at Yanbuk sa timog. Sa paniniwala ng mga Buddhist, Hindu at Jain, ang Sumeru ay sagradong bundok. Ikinukonsidera itong sentro ng lahat ng pisikal at espiritual na mga sansinukob. Ngayon, ang demonyo ay nanumbalik na sa kanyang dating dambuhala at pangit na anyo. Dahil kanyang naiintindihan na ang demonyo ay tinatangka siyang dukutin, naggalit ang Panginoon. Sinapok ang demonyo sa ulo. Si Pralamba ay bumulagta sa lupa, wala nang buhay. Pinatay ni Balaram ang demonyong si Balvala. Sa lugar kung saan pinagdadausan ng mga sakripisyo ay bumuhos ang dumi, ihi, nana at iba pang nakadidiring mga bagay padala ni Balvala. Kalaunan, lumitaw ang demonyong may hawak ng armas ng malaking tinidor. Ang dambuhalang demonyo animoy isang bungkos ng itim na uling. Gawa ng dulo ng kanyang piko, sinikwat pababa ni Balaram ang demonyong si Balvala habang ito ay lumilipad sa ere. Sa pamamagitan ng kanyang pambambu, galit na hinambalos ng Panginoon sa ulo ang demonyong gumagambala sa mga Brahmin. Sa kanyang pangingisay, si Balvala ay umiyak, sumigaw at nalaglag sa lupa. Ang kanyang noo ay nabasag, bumuka at bumulwak ang gailog na dugo. Siya animoy isang pulang bundok na tinamaan ng kidlat. Ang iba pang transcendental na mga paglilibang ni Panginoong Balaram. Ang pakikipagsayawan sa mga gopi. Ang pagpaslang sa demonyong gorilyang si Dwivida. Ang pagpatay sa mandarayang si Rukmi. Ang pagkakastigo kay Jamuna Devi dahil sa kanyang hindi pagsunod sa utos ng Panginoon. Ang pagpatay sa walang galang na si Roma Harshan. Ang pagkakastigo sa mapagmataas na mga kaurawa. Pinakasalan ni Balaram si Revati. Noong Satyayuga, mayroong isang hari na nagngangalang Revata kung saan ang kanyang anak na dalaga, si Revati, ay napakaganda at napakadalubhasa sa lahat ng pitagan. Sa Ingles, respect. Ang Satyayuga, na kilala rin bilang ang Golden Age, ay tumagal ng 1,600,000
728,000 na mga taon. Ito ay natapos mga 2,165,000 ng mga taon na ang nakararaan ngayon. Dahil hindi siya makatagpo ng karapat-dapat para maging kapareha nito, dinala ng amang hari ang anak na prinsesa sa korte ni Panginoong Brahma sa Satyaloka upang hingan siya ng payo. Narito ang Brahmaloka o Satyaloka, ang tahanan ni Panginoong Brahma. Ang hari, matapos makapaghintay para sa kanyang pakikipagpulong kay Brahma, siya ay nasyak nang malaman sa kakaunting sandali pa lamang ng kanilang pananatili sa Brahmaloka, milyon-milyong mga taon na ang lumipas sa planetang daigdig, at sa mga panahong iyon, ang Dwapara Yuga ay malapit na ring matapos. Ang Dwapara Yuga o ang Bronze Age ay tumagal ng 864,000 na mga taon. Ito ay natapos mahigit 5,000 mga taon na ang nakalilipas ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Panginoong Brahma kay Haring Raivata na sa kasalukuyang iyon, naroon si Panginoong Balaram na mas higit pang kwalipikado para maging asawa ni Raivati. Kung kaya't, kasama ang kanyang anak na dalaga, si Haring Raivata ay bumalik sa daigdig at nilapitan si Balaram upang hilingin sa kanyang tanggapin si Raivati bilang asawa. Narito yung Prithvi, yung planetang Earth. Gayunpaman, si Raivati ay kabilang sa mas maagang yuga kung saan ang mga tao roon ay mas malalaki sa kanilang pisikal na pangangatawan. Narito ang itsura ng mga tao ng Satya Yuga kung ikukumpara sa mga tao ng Dwapara Yuga. Kung kaya't, ipinatong ni Panginoong Balaram ang kanyang piko sa ulo ni Raivati hanggang siya ay lumiit sa akmang sukat at tinanggap siya ni Balaram bilang asawa. Ikatlong bahagi, si Balaram ang walang hanggang nakasakasama ni Krishna. Si Balaram ay ang walang hanggang nakasakasama ni Krishna. Noong Treta Yuga, mga 2,000,000 taon na ang nakakaraan, si Panginoong Balaram ay bumaba sa Ayodhya bilang si Lakshmana, nakasama ni Rama, Krishna. Noong Dwapara Yuga, mahigit 5,000 mga taon na ang nakararaan, siya ay lumitaw bilang siya mismo, si Balaram, sa Mathura at Vrindavan, kasama ni Krishna. At sa kasalukuyang panahon ng Kali Yuga, si Panginoong Balaram ay bumaba mahigit 500 mga taon na ang nakararaan bilang si Nityananda Prabhu. Sa Ekachakra Bengal, habang si Panginoong Krishna naman ay bumaba bilang si Sri Chaitanya Mahaprabhu sa Mayapur.
At sa panahon noong si Krishna ay lumitaw bilang si Jagannath kay Haring Indradyumna, sinamahan din siya ni Balaram, kasama rin ang kanilang mas nakababatang babaeng kapatid na si Subhadra. Ika-4 na bahagi, ang awa ni Panginoong Balaram. Walang sino ang maaaring makalapit kay Krishna kapag hindi pa niya nakakamit ang awa ni Baladev, Balaram. Siya ay ang orihinal na spiritual na guro at sino mang nagnanais magkaroon ng spiritual na pagsulong ay kailangan niya munang kamtin ang awa ni Panginoong Balaram. Tulad ng ating una nang nabanggit sa Kali Yuga, pangkasalukuyang panahon, si Panginoong Balaram ay nag-incarnate bilang si Nityananda Prabhu. Ang presensya ni Nityananda Prabhu ay palagi ang nadarama sa presensya ng ating sariling guru. Dahil ang guru ay kinokonsiderang ang buhay na pagpapahayag ng pagmamahal at awa ni Nityananda Prabhu. At ang kanyang Shakti, spiritual na kapangyarihan, ay yaong nagbibigay sa disipulo ng abilidad na kanyang maisagawa ang devosyonal na paglilingkod at ranasin ang spiritual na kaligayahan. Jaya Srila Prabhupada, Jaya Gurudev! Narito si His Holiness, Jagadguru Chris Butler, Srila Swarupananda Paramahamsa, Prabhupada. Ang sabi ng aking lolo na spiritual na guro, si Panginoong Balaram ay ang orihinal na Vishnu. Kung kaya't sa sino mang palagi ang naalala ang mga transcendental na mga paglilibang ni Panginoong Balaram, sa umaga at sa gabi ay siguradong magiging dakilang deboto ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Kung kaya't ang kanyang buhay ay magiging matagumpay sa anumang pagpipitagan. Respects. Narito si His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Jaya Pitamaha Gurudev, Grandfather Gurudev. Marami pong salamat.
Jaya Jaya Balaram, Jaya Jaya Krishna, 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 Jaya Jaya Balaram, Jaya Jaya Krishna.